Bago po ang lahat, ibinabati ko po kayo ng isang magandang hapon mga idol. Meron po ako ditong home service na twin tub washing machine. Ang brand po ay American Home. Ito po ang brand niya, 8 kilos po. Ang washing po nito mga idol, maikwento ko lang po sa inyo saglit, ay okay po ang kanyang washing. Ang reklamo po ng may-ari nito, hindi po gumagana ang kanyang spin dryer. Hindi po umiikot o walang reaksyon ang motor. Tapos yun daw pong, pasensya na po kayo at aking kinalas na po ito, pero hindi ko pa po nagagawa. Akin lang pong chinik. Ang kanya daw pong drain ay tumatagas daw po ang tubig. So yan pong sa tubig at ipapahuli na po yan na gawin. Dahil lang nagiging problema naman po ng paglabas ng tubig dito po sa kanyang drain valve. Akin naman po sinilip, wala naman pong barado. Minsan po may nababarahan niya ng barya. Malinis naman, kaya mamaya ko po titistingin yan. Uunahin ko muna po itong motor ng spin dryer. Akin muna po itong chichikin kung anong problema po at hindi umandar po ang spin dryer. Ayan, kukuha muna po ako ng tester. So ayan mga idol, akin na pong tinanggal po yung nakabalot na plastic sa kanyang wirings. Ito po, hanapin ko po dito ang ang wirings po ng spin dryer, kung anong kulay nito. Hanapin ko po dito yung tatlo. Ito. Para ito po ang tatanggalin ko po na close-in wire connector. Ang common po nito ay kulay, ari po, kulay black. Ayan. Tapos, ang single capacitor, ito pong brown. Ito. Tapos ito naman ang line capacitor. Yan, tatlo po yan, kulay gray. Tatanggalin ko muna po ang close-in wire connector nitong tatlo na ito para matester po natin kung anong problem. Baka sakali pong magawa ni Dan Eds ang problema nitong spin dryer na American Home. Ayan. Ito yan na po. Home service po ngayon ay maulan mga idol. Dahil meron pong low pressure area. Tayo naman po yan o. Basta't tumila po ng kaunti, hindi tuloy-tuloy ang ulan, tayo napunta agad sa ating pag-home servicean dahil tayo nanghihinaya. Kailangan ng ating serbisyo para magamit po ng may-ari. Ayan, kukuha muna po ako ng tester. Ibababa ko muna po ang tripod ko ng kaunti. Ayan. Isisit ko ang aking tester sa times 10. Hindi pala nakita. Baba pa ng kaunti. Ayan. Nakahiga na lang ang aking tester. Taas ko muna ito ng kaunti. Ayan. Calibrate ko muna po. Lagay ko muna sa 0 ohms. Ayan. Kung makikita nyo po, napalo po aking tester. Unahin ko muna po itong common niya, kulay black. Ito po ang common ng American Home. Tapos, ang single capacitor ay itong brown. Ayan o. Ayan, pumalo po ang aking tester sa single capacitor niya. Dito naman sa kanyang gray na wirings. Ayan po, pumalo din po. Ayan normal pa naman po ang kanyang resistance. Tapos yung naman po ang kanyang capacitor na po ang aking titesterin. Hanapin ko po yung dalawa dito. Itong kulay brown at saka gray. Ito po ang sa linya ng capacitor. Tapos set ko sa times 1K. Ayan. Nakasit na. Calibrate ulit. Ayan. Tapos tusok ko po dito aking dalawang test probe. Ayan. Pumalo naman po. Ayun, pumalo pa rin.
Kalimitan po kasi ang ginagamit po ng mga ganitong mga spin dryer ay 4UF po, kaya po ay 4.5 na capacitor. Normal pa naman po ang palo ng aking tester. Susunod ko po ditong gawin, tatanggalin ko muna po itong itong nandito sa pinaka fuse niya. Gagamitin ko muna po ang power cord niya. Tatanggalin ko ang close-in wire connector. Irerekta ko muna po ito para malaman natin kung tatakbo nga ang spin dryer. Ayan, hanapin ko po dito ang common kulay black, tapos yung brown na capacitor na linya kulay brown, ilagay ko din sa brown. Ito po ang single capacitor, tapos ito namang gray. Ayan, ilagay ko rin ang capacitor dito sa gray. Tapos sa ring isang line 2, dito ko po itatap sa gray. Ayan. Yung isa pong sa power cord, ito, itinap ko po sa common ng linya po ng motor ng spin dryer. Yung isang line 2 doon sa line capacitor. Hindi muna po tayo gagamit ng spin timer o kaya po ng contact point switch. Nakaano muna yan. Atin muna papatakbuhin yan. Ayan. Saglit lang po at kukuha muna po ako ng extension. So yan, kumuha na po ako ng extension. Re-recta muna po natin ang power cord niya para ma-sure po natin na gagana po ang kanyang motor. Sasaksak ko po dito ang power cord niya. Ito po. Ayan. Naipakita ko naman po sa inyo kanina kung paano ko winirings po ng rekta na hindi mo nagagamit ng spin timer at saka po ng contact point switch. Ito po yung nakarekta muna. Pwede naman po yan. Ayan. Saksak ko po dito. Pakinggan nyo po kung tutunog ang motor. Ayun. Kung mapapansin nyo po, ayan. Umikot na ang kanyang spin dryer. Ayan po. Oh, malakas pa po yan. Ibig sabihin po, ang problema po yan ay titingnan ko po yan dyan sa kanyang spin timer at saka sa door switch. Ayan. Titingnan ko muna po diyan. Balikan ko po mamaya kayo dahil yan po yung aking babaklasin ko po yan. Yung ilang tornilyo po dito. Ang tatlong niya sa taas, babaklasin ko po yan. So yan mga idol, nabaklas ko na po ang ibabaw nito. Ang napansin ko po dito, ang problema po nito ay ito pong kanyang door switch. Dahil kung mapapansin nyo po, ito po ay hindi na po, pagka ibinababa po, hindi na po matamaan po itong kanyang contact point switch para pong nabangkong ang pagka-plastic po. Tapos yung pinaka-tali po dito ng brake ay nalagot po. Yan po yung aking gagawin. Titingnan ko po kung anong magagawa ko po ditong paraan. Magdi-DIY po ako dito para magawa ko po itong spin dryer. Saka yung pong kanyang drain valve, ipapalitan ko na po yun ng bago. Parang may dala naman ako ditong bagong drain valve. Akin muna pong titingnan ko kung may dalang drain valve. Balikan ko po kayo mamaya. I-DIY ko muna po yan. Ipapakita ko na lang po sa inyo pagka nagawa ko na po ng paraan. Nagawa na ng paraan. Para hindi na po humaba ating video. At medyo basa po dito ngayon dahil maulan po ngayon. Hindi ko may ang aking camera. Isang kamay lang po. Para magawa ko po ng ayos. So yan mga idol. Update ko po sa kayo sa aking DIY na spin dryer para mag-contact po itong kanyang door switch. Taklo po sa ibabaw. Nabangkong po itong plastic niya. Hindi na po mag-contact dito sa contact point switch pagka ginaganyan. Ayan. Hindi na po maglapat. Kaya dinugsungan ko po ng plastic na makunat. Tinornilyo tapos tinalian pa. Ayan, okay na po yan. Tapos may tubig na po yung yung sa washing. Dahil ang ginawa ko po dito
Hindi daw po sila makapundo ng tubig. Kaya pinalitan ko po yan ng, ng drain valve. Ito, may tubig po yan. So yan po yung aking pa-final testing na po ang spin dryer. Yung aking pong ginawa kung umubra ba. Tapos sasabay na rin natin i-testing ang washing. Wala daw naman pong problema ito dahil ginagamit nila. So yan, akin muna po itong itataklob at mamaya ako natutornil yan. Titesting muna po natin. Tatakloban ko muna po ito para ma-testing natin ito. Lalagay ko lang po itong taklob. Ayan. Ito po itulak lang po pa gano'n. Yan. Mamaya ako natutornilyuhan. Ayan. Titesting muna po natin. Sasasa ko muna po ang power cord. Dito saksakan. Testing po natin ang spin dryer. Ayan, pipihitin ko po ang spin timer. Ayan, kung maririnig nyo po ay umugong na po ang motor ng spin dryer. Isabay ko na po itong kanyang washing. Pihitin ko po ang wash timer. Ayan po. Hindi naman po walang problema ang washing. Magana po yan. Ayan, titingnan ko po dito sa likod. Nawala na pala ng ilaw ang aking camera. Wala na palang ilaw ang camera ko. Lubat na cellphone ko. Ayan po, gumamit na po ng flashlight para makakita nyo po na gumagana po ang kanyang spin dryer. Itaas nyo nga po ate ang taklob ng dryer. Kung gagana ang kanyang brake. Ayan, pabigil po. Ginawa ko po yan ng DIY na tali ng tansik. Naglalagos po yan. Okay, babaan nyo po ate. Babaan nyo po ang taklob. Sa ibabaw. Ayan, umikot na po ulit. So yan, success na po ang trabaho ko po dito. Dahil kung mapapansin nyo po wala ng tulog po ang kanyang tray. Dahil yung po sarado. Ayan. Ngayon po yung maulan dito sa amin dahil may bagyo. Naabot na ng ulan po dito sa home service. Ayan, nagana po yun. So hanggang dito na lang po ang aking vlog sa araw na ito mga idol. Kung gustuhan nyo po at may natutunan po kayo, baka pwede ko pong ilingin po ang inyong pag-like, pag-subscribe at pakipindot na rin po ng notification bell. At ilagay po sa all para lagi po kayong updated sa mga bagong pong video na i-upload. Yan, magpapasalamat po ako sa mga silent viewers, organic viewers, at sa mga kaibigan ko rin po sa YT, mga idol, mga brother, mga lods. God bless po sa atin lahat at ingat po lagi tayo sa pang-araw-araw natin mga hanap buhay. Bye-bye na po at maraming salamat po mga idol.